So ayan na po mga kaibigan, ay naantabayanan ng pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga kapwa Pilipino. Nandito po, meron po mga siguro mahigit 100 to ng mga Pilipino na nag-aabang sa kanya, at karamihan ay mga from Davao sila, na siguro mga mga OFW na nagtatrabaho dito sa The Hague, Netherlands. Dahil ngayon po ang dating ni Duterte, na kung saan ay dito siya lilitisin sa akusasyon sa kanya na crime for humanity nung siya ay nanunungkulan pa nung 2016 hanggang 2020 ba mga kaibigan, na dahil sa mga AJK na yan at maraming mga tungkol sa droga, na maraming mga namatay mga kaibigan. So dito po siya lilitisin, at ayan na po mga kaibigan, may mga flag ng Pilipinas, yung mga OFW siguro to na mga nagtatrabaho dito sa Netherlands. So nabalitaan nila na ngayon na nga ang dating. So ayan, hinahawi na dyan po dadaan ang ating dating Pangulong Duterte sa gate na iyan mga kaibigan, dahil diretso siya dito ihahatid mga kaibigan. So ayan po, pinatabi na lahat at unti-unti binubuksan na yung automatic na malaking gate mga kaibigan. Ayan, binuksan na po, so malamang paparating na. Ayan, naririnig ko na meron na mga sirena na tumutunog. Ayan, I heard the sound of siren. So his arrival is here now, he's coming now. There you are, the former President of the Philippines, Rodrigo Duterte. There you are. Ayan, diretso siya mga kaibigan ipinasok. So dalawang sasakyan na itim na sasakyan na parang SUV. Subalit hindi naman namin na nakita, dala ng bigla naman isinara ang automatic na gate. At hanggang dyan lang ang mga tao. Hindi na namin nakita kung sino ang laman ng dalawang sasakyan na yan. Pero marami nagsabi na dyan na nakasakay si dating Duterte, dating Presidente Duterte ng Pilipinas. So ayan po mga kaibigan, wala na, hindi na nakita, dala ng biglang isinara ang automatic na gate, at the same time napakataas ng bakod. So wala na, at nagcha-chant na ang mga tao dito ng Duterte, Duterte, send him back, send him back. Tapos yun na, pinaalis na sila ng mga pulis ng Netherlands, pinapunta na sa kabilang kalye, at sila pinagbigyan ng mga ilang sandali na makuha na ng mga video ng mga news reporter na mga nag-aabang din dyan sa gate ng aywan ko kung ito ay ang detention facility ng ICC mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, daming mga Pilipino na mahigit 100 to mga kaibigan na nagchat-chant sila ng Duterte, send him back to the Philippines. At yun nga po, tulad nung sinabi ko kanina, so what I have said before, marami po dito mga Dabawinyo. So mga kababayan niya po ito mga kaibigan, marami siyang kababayan dito. So there you are, ayan. So hindi namin nakita ang dating Pangulo dahil biglang isinara ang gate pagpasok ng dalawang parang SUV na itim na sasakyan. So ayan po, may mga pulis din dito na nagkalat, pulis ng Netherlands. At pinagbigyan naman na mag-chant sila dito, mag-chant sila ng Duterte, send him back. And then pagkatapos, pinatawid na sila sa kabilang kalye at pinagbigyan na para umawit ng national anthem ng Pilipinas, yung Bayang Magiliw or national anthem ng Pilipinas, yung Bayang Magiliw. Kung tawagin lagi ng mga Pinoy, laging Bayang Magiliw, pero ang totoo niyan hindi ganun ang titulo niyan. So ayan na po mga kaibigan, ang dami mga Pilipino nagchat-chat sila ng send him back, Duterte, send him back. Ayan mga kaibigan. So wala, hindi rin nakita. Tapos may placard sila na we Filipino stand for Duterte. Ayan, may placard sila na may nakasulat we Filipino stand for Duterte. Tapos nagchat-chat sila ng send him back, Duterte, Duterte. Ayan po mga kaibigan. So ayan, may dalawang Philippine flag at kumakanta na sila kakanta sila ng national anthem nga ng Pilipinas. So ayan po mga kaibigan, mahigit 100 to ng mga Pilipino, ng mga OFW. Talagang nag-abang sila sa pagdating dito ng dating Pangulo.
Kasi marami ang nakikisimpatya sa kanya, dala nga ng siya ay matanda na, mahigit 80 years old. Maraming naaawa, pero ganun pa man, wala tayong magagawa. Yun ang mga pangyayari. So antayin na lang natin kung ano ang susunod na mga kabanata. Inaway maakwit siya, dahil pwede naman maakwit. Pag naakwit naman siya, makakabalik siya ng Pilipinas. Kaya nga lang, matagal din ang paglilitis dyan sa dahig, mga kaibigan. Halos inaabot daw ng almost 2 years din ang paglilitis. So there you are, mga kaibigan. Ito po ay kaya siya dinala diyan dahil nga sa inutos ng ICC through Interpol na siya ay arestuhin na at dalhin sa kanila upang imbestigahan sa mga kasong kanyang kinakaharap. Naharinawa, manalo siya at maakwit para makabalik muli ng Pilipinas. Pero sabi nga nila, sana nga makalaya dahil matanda na. Pagbigyan na lang dahil matanda na. Kumbaga malapit na. Naway makalusot siya sa mga kasong ihinarap sa kanya. So ayan po mga kaibigan, iwinawagayway nila ang bandila ng Pilipinas. So ayan, pinatawid na sila ng mga kapulisan dito sa Netherlands. Pinaalis na sila dun sa gate na kung saan pumasok ang dalawang sasakyan na sakay ang dating Pangulong Duterte. So ayan po, ayan yung dalawang itim na gate na malaki na yan, automatic po yan, binuksan, tapos pagpasok ng dalawang sasakyan bigla nang isinara, mga kaibigan. So wala rin, hindi nakita kung sino ang laman ng dalawang sasakyan na yan, pero marami nagsasabi isa diyan ang nasakyan ni Duterte. So ayan, nakatawid na sila, ang karamihan nagtawiran na dito sa kabila dahil pinapaalis na sila ng mga bantay, mga gwardiya, na mga guard ng Netherlands, mga pulis dyan sa dahig. So ayan po mga kaibigan ang pangyayari dito sa dahig ngayong madaling araw, na kung saan ay dumating ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Rua Duterte, na kung saan dito siya lilitisin sa kanyang kinakaharap ng mga kaso dahil sa crime against humanity. So ayan po, nakita nyo ang laki ng gate, ang taas, kaya wala talaga, hindi mo makikita. So ayan, ang mga Pinoy patuloy pa rin na nagchat-chat sila, send him back, send him back. At ayan na po mga kaibigan, sila ay aawit ng pambansang awit ng Pilipinas, Philippine National Anthem, kanilang aawitin. Pagkatas nila mag-chant Duterte, send him back, send him back, Duterte, send him back. Ayan mga kaibigan, yun po ang tunay na mga pangyayari ngayon dito sa dahig ng madaling araw, na kung saan ay dumating ang dating Pangulong Duterte at siya ay nakapasok na sa loob, sigon sa mga usap-usapan dito dahil hindi naman nakita kung sino ang laman ng dalawang sasakyan na iyon. So ayan po, umaawit na mga kaibigan ng pambansang awit ng Pilipinas, Perlas ng Silanganan. Ayan mga kaibigan, they're singing the Philippine National Anthem. Ayan, marami-rami din sila mga kaibigan, mga more than, it's all, if I'm not mistaken, my estimate is they are more than 100. And I think they are all OFW here in Netherlands na nakisimpatya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi Ferdinand, Rodrigo. So there you are mga kaibigan. Maawit sila ng National Anthem, pambansang awit ng Pilipinas. So ayan mga Pilipino, mga Dabawin nyo ang karamihan, meron mga tiga Cagayan, mga galing Negros. Kaya mga OFW to, mga nagtatrabaho dito, overseas Filipino worker dito sa Netherlands. Marami po sila, may higit 100. Ayan ang kanilang placard, we
Pilipino stand for Duterte. Send him back, send him back. Tapos ayan, nung matapos silang umawit, pinagsabihan na sila ng mga sundalo ba o pulis dito sa Netherlands na magsiuwi na, tapos na. Dahil kung hindi, sila ay pwedeng hulihin kung hindi sila susunod. Pero masunurin naman, ayan. Nung pagkasabi sa kanila na you have to go home now, you have to disperse, sumunod naman. Pero mababait, tingnan mo, sumunod. Unlike dito sa Pilipinas, pag may ganyan na mga nagrarally, talagang mahirap paalisin. Ayan, sumunod agad. Isang salita lang nung naka-megapon na mag-alisa na kayo, mag-uwian na, dahil bawal na, mag-ingay, bawal mang disturbo. Sumunod naman ang mga Pinoy. Mangilan-ngilan na lang ang mga naiwan, mga kaibigan. So, ganun na, mga kaibigan, ipagdasal na lang natin na harinawa malusutan lahat ng former President ng Pilipinas ang mga akusasyon laban sa kanya. Dahil kahit papaano, may mga nagawa din naman siya na kabutihan sa ating bansa. Lahat naman ng uupo dyan, hindi natin masasabi na perfecto dahil tao lang. Tao lang. Kaya, yon mga kaibigan, kailangan magpatawaran na lang. Yun ang kailangan. Forgiveness at saka patawad, yun nga. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoong nasa langit, mga kaibigan. So, lahat naman tayo nagkakamali, walang perfecto, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Inaway, makaraos siya, makaligtas sa mga kasong kanyang kinakaharap at makabalik muli ng Pilipinas, mga kaibigan. So ayan po ang sitwasyon dito sa Dahig na kung kay saan dumating ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at diretso po siya dyan sa kanilang detention facility yata yan, mga kaibigan. Ayan, ang mataas ang bakod kaya wala na, hindi nakita. So there you are. So nag-uwian na po ang iba, nag-uwian na. So ayan po mga kaibigan ang pangyayari dito sa Dahig kaninang madaling araw. So muli, maraming salamat. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share. Bye bye everyone. Thank you for watching at God bless the Philippines. Bye bye.